Ma'am, pwede ba makahirit kami for 2028 kasi yun pong si former VP Leni Robredo. Sinabi niya na hindi na siya tatakbo for national position. Pero sa inyo pong grupo, sino po ba yung napipisil ninyo na maging standard bearer if not VP Leni? I'm part of the LP. In fact, I'm the chairperson of the LP. And sinabi nga po ng aming presidente, the president of LP, si former Congressman Erin Tanyada, that insofar as LP is concerned, umaasa kami. Ang parang magiging mindset namin is that si VP Leni ay tatakbo. Kaya ang preparations namin is in that direction or in that regard. Kung hindi naman si VP Leni, kung sino yung mapipili na common opposition candidate. But as of now, hindi po kami nawawalan ng pag-asa that VP Leni, Mayor Leni, would change her mind and give it a go again for the presidency. Kasi nakikita po namin siya ang pinakamalakas na pwede makatalo. Kung hindi po ma-convict si VP Sara, ay siya po ang may pinakamalakas na chance na makatalo kay VP Sara. She's the most formidable opponent of VP Sara. Until when po kayo aasa, Kong? Well, hopefully at the end of the year or at the latest first quarter of next year. So meron po talagang initiative to convince Mayor Leni to change yes. her mind. Iba-iba pong personalidad. Hindi lang po kami mga taga-LP. But meron pa pong mga ibang mga personalidad na kumakausap sa kanya at kinukumbinsi siya. May mga public pronouncements like yung kay Sharon Cuneta, kay Vice Ganda, yung asking her to reconsider. No po. So, puntahan ko lang Congresswoman Leila yung tungkol dun sa lalo ba kayong nagkaroon ng maigting na kagustuhan na sana i-reconsider niya after niyo makita yung mga numbers na inilabas ngayon ng at least dalawang survey firms. Malaking bagay po 'yan na rising ang kanyang approval rating na nahabol niya yung kay VP Sara. Malaking bagay po yan. At we are hoping na kung lalo pa ho ito mag-improve ay makakatulong po ito na makakumbinse kay VP or Mayor Leni. Kung sakasakali po, meron po ba kayong second choice? Kasi sabi niyo po hanggang end of the year or hanggang first quarter of next year ay aasa pa po kayo. But after that, baka kailangan na po ng iba kung sakali mag-no talaga. Hindi muna po ako pwedeng magsabi kung sino ang pwede namin naming suportahan kung hindi talaga tatakbo si VP Leni. But there are a few names na being floated and tingnan po natin. Kayo po, ma'am, are you eyeing for a national position once again? Hindi ko pa po iniisip yan. Marami pong trabaho sa House. Okay. Last na hirit, Congresswoman Leila. Minsan lang namin kayo makausap. Kasi maski si Congressman Shell na tanong natin, di ba? Yung tungkol doon sa politics of addition, yung importansya po na mas marami kayo doon sa puwersa. Alam ko na kayo yung nasa Liberal Party. Pero para manalo ang partido or yung manok ninyo sa dating eleksyon, parang kailangan ay may consolidation maski sa mga dating hindi nyo naman talaga gustong makasama. Naniniwala ba kayo na may need din na ganyan? Sa lakas ng kalaban kailangan gawin yan sa darating na eleksyon? Well, syempre mas gugustuhin namin na yung sa ranks namin, yung talagang opposition ang manggagaling yung magiging contender for 2028. Pero yung mga pag-uusap, open naman po kami, open naman ang partido na makiusap sa iba't ibang mga grupo. Kong, very quickly, how do you say your name exactly? Laila or Leila? Iba-iba po kasi narinig ko po. Laila. Thank you po. It's spelled as Leila because it's L-E-I-L-A, but it's actually pronounced as Laila. Salamat as if po. it's letter A instead of letter E. Okay. All right. Congresswoman Leila De Lima, marami pong salamat for joining us this evening, ma'am. Thank you, Kong. Maraming salamat po. It's a pleasure. Thank you.